Saan tayo pupunta, Daddy? Bicol! Tayo sa Binobatan, Bicol. May mga madadaan na naman siguro tayo. Nasaan tayo? Saan tayo? Ay, Blakey! Maraming salamat. Ano yan? Time check. 4:36. Nasa Gumaca, Quezon kami. Yay! Blakey! Punta kami ng Camp Sur. Camarines Sur. Barangay Lohong, Camarines Sur. Ang Barangay Lohong ay isa sa mga baybaying barangay ng Ragay, Camarines Sur. Dahil sa lokasyong ito, sa tabing dagat, nilalayo ito ng mga gustong mag-enjoy sa magagandang tanawin, sariwang hangin at nakaka-relax na vibe. Simple man pero puno ng ganda at katahimikan. Nasaan ka? Camarines Sur! Sa next destination, Daddy? Albay! Binobatan! Nakaligo na sila sa dagat. Hi, Blakey! Let's go! Papunta na kami ngayon ng Ginobatan, Albay. At syempre, hindi mawawala ang mabilisang stopover sa Sipokot. Ang Sipokot ang pinakamalaking bayan sa Camarines Sur pagdating sa lawak ng lupain. Kaya naman mahalagang sentro ito ng transportasyon at kalakalan. Pagdating nga namin ng Sipokot, ang lakas ng ulan. Pero after siguro mga 30 minutes, nawala naman yung ulan. Makakapag-tour pa kami sa Albay pagdating namin doon. So, mula dito, tuloy-tuloy ang aming biyahe papuntang Ginobatan. Touchdown, Ginobatan, Albay. Kaya kami nagpunta rito dahil ito ang hometown ni Daddy. Mula pa kami ng Antipolo at umabot ng halos 14 hours na biyahe. Pero sulit ang pagod dahil napakaganda ng tanawin at napakasarap balikan ng mga alaala na kanyang kabataan. Alam nyo ba na ang Ginobatan ay kilala bilang sa isa sa mga bayan sa magandang tanawin ng Mayon Volcano? Ang pinakasikat na bulkan sa Pilipinas dahil halos perpektong hugis kolon nito. Inabot kami ng gabi sa daan papunta sa aming accommodation sa Daraga. Pagdating namin, napansin namin masyadong liblib ang lugar kaya nagpa siya kaming humanap ng mas komportableng matutulog. Bumalik kami sa Kamalig at doon nag-check-in sa Onju Hotel. Medyo napahaba ang biyahe namin. Mas naging panatag naman kami at nakapagpahinga ng maayos para sa susunod na adventure. Good morning, Kamalig! Nagising kami sa fresh na hangin at napakagandang tanawin dito sa Onju Hotel. Ang Onju Hotel ay kilala dahil sa napakagandang view nito ng Mayon Volcano. Kaya isa ito sa mga paboritong staycation spots ng mga turista sa Kamalig, Albay. Matatagpuan din ito malapit sa bypass road kaya perfect na hingahan habang nag-e-explore ng Bicol. Isa sa mga gustong-gustong features ng Onju Hotel ay ang kanilang free pool access at complimentary breakfast para sa mga guests. Kaya pagkatapos ng mahabang biyahe, pwede kang mag-relax sa pool at magsimula ng araw na may masarap na almusal. Talagang sulit ang stay namin dito. Nag-check-out kami sa Onju Hotel ng 10 AM at dumiretso agad kami sa farm plate para mag-lunch. Pagdating namin, ang ganda-ganda agad ng vibe. Presko ang hangin at relaxing ang paligid habang kumakain.
Ang Farm Plate sa Kamalig, Albay ay kilala bilang isang open farm style food destination kung saan pwedeng kumain habang tanaw ang pinakamagandang Mayon Volcano. Mayroon din silang playground para sa mga bata at iba-ibang food stalls kaya perfect ito para sa family bonding at chill. Daddy, ano yan? Ano daw? Crab stop? Stuffed crab. Crab stop? Parang Dinayo namin ang Bato, Camarines Sur para matikman ang tunay na lasa ng kanilang sikat na pansit bato. Sobrang simple pero sobrang sarap. Yung lutong noodles sa bawat aroma ng pansit, ramdam mo talaga ang pagiging authentic niya. Back to Manila na kami. Bitbit ang pagod pero puno ng saya at memories. Umabot man ng 14-hour drive, bawat oras ng biyahe ay sulit para sa sarap ng karanasan.